pinag-uusapan natin, yung 26.7 billion na pondo po, no? Ito po, sabi ni Dong Gonzales. Si Dong Gonzales po, yan yung pinalit kay Gloria Macapagal-Arroyo bilang Deputy Speaker, no? Mataas po ang tungkulin nito ni Dong Gonzales. Kaya attack dog to ni Martin Romualdez. Maganda po yung punto ni Martin Romualdez ni Dong Gonzales, no? Ang sabi ni Dong Gonzales, eto raw po, yung akap na kino-question kahapon ng mga congressman sa pamumuno ni Senator ng mga senador pala, sa pamumuno ni Senator Amy Marcos doon po sa may hearing, no, yung akap na 26.7 billion na tinatanong ni Senator Marcos. Ito po ang sabi ni Gonzales, na pangising-isi pa Representative Gonzales reminds Senator Amy Marcos of the Senate's approval of the 26 billion AKAP program within the 2024 national budget. Tapos ngayon, sabi ni Gonzales, sasabihin nyo ngayon na saan nanggaling, hindi nyo alam. Aba, meron narinig pa ako, hindi ko na alam kung si Gonzales din. DSWD. Meron po bang umiepal na congressman? Meron. Anong pangalan? MR. Hindi ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Baka sabihin nyo, niloloko mo naman kami ba itong? Meron pa talaga? Pag tinype nyo po sa Congressman DSWD project, makikita nyo po So ito po, malinaw na ito po ay mga budget po to ng DSWD yung pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, sino po namimigay? Ayan. So itong mga to ay pinamimigay. Yung DSWD project, hindi po DSWD lang yung namimigay. Yan po ay pinagmamalaki bilang proyekto ni MR. Ito po katunayan. Miski po yung AKAP, ito po yung AKAP. Balita na pala yan noong December 13. Sabi po rito, workers who are considered near poor, sa inquirer po ito lumabas, with monthly salary of 23,000 or less will get one-time 5,000 financial aid under the ayuda sa kapuskita according to ako party list Elizalde ko. Yan, si ko pa pala. No? After the bicameral, etc., etc. Under AKAP, the near poor who earned 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration of the House under Speaker Martin Romualdez. Sino po nagkiklaim na yan ay proyekto niya? Proyekto po ni Martin Romualdez. Ayan po sa press release. Tama po yan. Yan po ay budget ng DSWD. May AKAP. Inapprove po nila yan. Pero pagdating po sa mga press release, pagdating po sa pamimigay, kanino pong proyekto ang sinasabi? Ulitin ko, under AKAP, the near poor who earn 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration, of the House under Speaker Martin Romualdez. So, ibig sabihin, etong lahat na ipamimigay na ayuda, ang lalabas po yan, proyekto yan ni Martin, kahit po yan ay napunta sa DSWD. Ngayon, yung DSWD kahapon na tinatanong, anong sabi niya? It is as foreign for us as you are. Sa madaling salita, hindi pa rin po namin alam kung paano po namin ipapatupad yan. Pero na press release na noong December pa lang na ito ay proyekto ni Martin. Yun po yung pagkakaiba. Wala pong kiniklaim si Pulong kung ano man yung pinatayo ng DPWH na yan ay proyekto ni Pulong. Bawal po sa mga Duterteng mangangkin ng proyekto ng taong bayan. Samantalang si Martin, maliwanag na ipinakikare off lang nila sa DSWD, pero sa pamimigay na nakakatiyak tayo na nariyan lagi ang malaking MR. Minsan kasama pa yung tingog party list. Tama ba yun o hindi? Tama po yun. Kaya gamit na gamit po ni Martin yan. Mahirap lang patunayan yung sinasabi nila na direct link nitong AKAP na gagamitin to sa anong tawag doon?
Nagagamitin ito sa yung pirmahan. Pero magagamit po yan, pagpapakilala po ng AKAP na yan ay proyekto ng kanilang pinuno sa House of Representatives na nagngangalang Speaker Martin Romualdez. Ganun lang po yun. Simplihan lang po yan ng mga kampanya. Okay? Meron po ba na kahit kaya yung tatanggapin ng DSWD po, tulong sa tao yan. Yun yung nakakapagtaka doon, no? Kahit hindi pa po alam kung paano i-implement ng DSWD. Kasi tinatanong kahapon eh. Pero meron na po. Meron na po silang budget. At malinaw din po na nasa mga dyaryo na, ito nga halimbawa Inquirer, na ito ay proyekto ni Martin Romualdez na ipapadaan sa DSWD. Ganun lang po yun. Hindi sila amin. Katulad ng nagsabi ni Gonzales ngayon, sole authority over these funds ay ang DSWD. Pero sa projection nila sa media, project of Speaker Martin Romualdez. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Ito po si Bulubuk Booking. Ang daming pera talaga. Bumaba, hindi pa nga alam kung paano i-implement, meron ng pera. Grabe. Napakaswerte. No? Sabi nga sa inyo, 500 billion. Kwentahin nyo po yung budget ng ayuda. Nung panahon ng pandemya, 2 taon yun, mas malaki pa to. Sa walang pandemya, mas malaki pa yung i-ayuda natin. Okay, punta na po tayo rito sa Tambi vlogger na si Bulubuk Booking Coach Jared. Ang sinasabi niya, duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Bakit duwag? Hindi ko na nabutan. Wala dito sa lang to, sa Twitter. Maikli lang to, parang kinakat lang nilalagay sa Twitter. Pero bakit daw ipokrito? Kasi daw nung panahon ni Pangulong Duterte, nagsusulong po siya ng tsa-tsa. Di ba? Ngayon daw, napaka-ipokrito raw ni Pangulong Duterte kasi ngayon daw tinututulan niya yung tsa-tsa. So nung panahon niya, gusto niyang magsulong ng tsa-tsa, ano pa nga raw, buong gobyerno pa yung babaguhin, di ba? Yung gagawin pa tayong federalismo. Okay, tama po yun. Gusto po ni Pangulong Duterte yun sa simula. Pero tinitignan ko po yung timeline. Ito po balita ng June 26, 2019. Ni-research natin ng konti. PRRD won't insist on federalism but still wants tsa-tsa. Okay, ang katwiran dito ni Pangulong Duterte, if you do not want federalism, fine. So yung tao po, no, ang pagkakaiba bukbok, hindi mo naiintindihan, hindi ipokrito yung Pangulo namin. Marunong siyang makinig sa mga tao. Okay. Ano yung sinasabi? No? Si Pangulong Duterte ay nag-i-insist o naging ipokrito si Pangulong Duterte. Kasi tinatanggihan niya raw ngayon yung tsa-tsa, samantalang nung panahon niya raw, isinusulong niya yung tsa-tsa. Okay, ano po yung pagkakaiba? No? Si Pangulong Duterte po, marunong pong makinig sa mga tao. Yun po yung pagkakaiba eh. Ayaw ng mga tao na nung hindi pa naunawaan ng mga tao yung federalismo. Kaya hindi niya po in-insist. Ito po, ang pagkakaiba po ngayon, ang dami na pong issue nitong People's Initiative, ang dami na pong issue nitong tsa-tsa natin, nag-aaway-away na yung Senado at Congress, mga House of Representatives. Nag-aaway na yung congressman at mga senador. Nagbabalitaktakan na yung mga tao, mga vloggers, away-away na. Wala pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Bahala na. Magkagulo na tayo rito sa Pilipinas. Basta kinakailangan matuloy yan, tsa-tsa na yan. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, sige, kung ayaw ng mga tao yung federalismo dahil hindi pa nila naunawaan, hindi ko i-insist yan. Ano lang gagawin niya? Yung mga economic provision lang, na yun po yung mga, yan po kaya po nagbukas tayo, di ba, sa telecommunication at iba pa. Binago lang po yung saligang batas sa pamamagitan ng hindi nga nagtsa-tsa nung panahon ni Duterte. Sa pamamagitan lang po ng pagpapasa ng mga bagong batas. Okay naman. Pwede na magme-ari ng mga kumpanya pala rito, mga dayuhan.
Dahil po dun sa mga pagbabago na yun. So hindi po ini-insist. Bakit po magiging ipokrito si Pangulong Duterte na tututulan niya yung tiyatya? Ayaw niya nga ng, kung ayaw nga ng mga tao, hindi niya pinilit.